kahit na Halloween ngayon, di ba? Hindi tayo mananakot sa mga I-believers natin. Ang gagawin lang natin, magpapatumba at papatay. Experiment tayo! Mga I-believers, handaan nyo ng mga gamit nyo dahil pwede nyo kaming sabayan. Ito lang ang mga kailangan dyan. Una, ganito, first step, take the bottle, using the cutter, ika-cut out mo lang ang bottom or yung base ng ating bottle. Okay? Tatanggalin. Habang ginagawa ni Kuya James yan, ako naman, gagawin ko dito sa lobo na to, magagawa ko ng knot. Gagawa lang ako ng buhol. And then, pag nabuhol ko na yung isang side niya, dito naman sa top part ng balloon, gugupitin ko. Oh! Using the scissors, of course. Maliit lang? Maliit lang. Siguro, mga ganyan, pwede na. Alodia, pwede ikaw na lang sa tape. Sige. Ang gagawin ko lang, I will take the side of the balloon kung saan ko binuksan. And then, Pasok mo siya? Kuya James, pasok ka siya dito. Challenge. Oo. Siya. Para hindi siya matanggal, we use the tape Oh! to seal it off. Seal the deal. Kuya Rod, pakikat. Tape cut. Okay. Okay. That's it. Okay, ngayon, meron na tayong Wow! parang air gun. Talaga? Diba? Paano magiging air gun yan? Testingan natin, ha? Sindihan. Sindihan ng kandila using the lighter. Wow! Ayan na! Bullseye! Kaya naman mag-try. Baka sabihin nyo, hinipan ko eh. Oh. Pili Try ko natin yung dito. iba po Kuya Chris eh. Patumbahin natin si Paper. si Hangman. Tingnan natin kung Okay. gaano kalaya ba aabot ang ating improvised air gun. Oh, mahilig ka pa naman sa mga shooting games. Oo nga, sige nga. Matry Pero na itong yun. air gun na to, air talaga ang binubuga niya pag patumba. 1, 2, 3. Ang mga bagay na nakatayo sa isang linya ay maaaring patumbahin ng isang shockwave. Pero kung magkahiwalay ang targets, kailangan mo ng dalawang shockwave. In physics, shockwave is a powerful compression wave produced by the movement of a body through a fluid or gas at a velocity greater than the local speed of sound. Sa ating experiment, ang paghila natin sa lobo ang nagbigay sa hangin para makagawa ng shockwaves papunta sa target natin. Ang hangin ito na may malakas na pressure at force ang naglakbay para mapatay ang apoy sa ating kandila at nagpatumba rin sa papel na may drawing. Para itong lindol at tsunami na bago dumating sa pampang ay naglakbay muna na parang alon sa karagatan papunta sa end target niya. Sa ginawa nating butas sa ilalim ng bote, kabaligtaran naman ang nangyari. Mas maliit na butas, mas malaking shockwave ang nalilikha. Kaya malakas pa ang puwersa o force nito na nakakarating sa target nating apoy at papel. Pero kapag mas malaki ang butas, mas mahina naman ang nagagawa nitong shockwaves. Medyo kakalit na kasi ang hanging lalabas sa bote. Mawawalan ito ng direct hit or focus. Kaya pagdating sa target area or objects, hihina na ito at hindi na masyado magkakaroon ng impact. Yan ang science behind shockwaves.